Mga kasolid, isang napakainit na tagpo na naman ang nasaksihan natin sa loob ng Kongreso. Umuugo ngayon sa buong bansa ang nangyaring matinding pambubutata at pagpahiya na inabot ni Congressman Luis Tro mula mismo sa tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Michael Poa. Imbes na magtagumpay ang mga pakulo at panggigipit ng mga kalaban sa politika, tila sila pa ang nakatikim ng matinding sampal ng katotohanan. Tulad ng inaasahan ng marami, hindi na naman sinipot ni VP Sara ang nasabing hearing. At bakit naman siya dadalo sa isang pagdinig na halatang halata naman na isang malaking circus at pamumulitika lamang, hindi ba? Ayon sa mga sumusubaybay, naging napakatalino ng naging galawan ng kampo ni Inday Sara. Dahil sa hindi pagdalo ng Vice Presidente, nakita ng buong Pilipinas kung paano magdrama at magwala sa galit si Luis Tro sa loob ng hearing. Halatang halata umano ang pagkapika nito dahil wala silang mag-isa at walang pumatol sa kanilang mga patibong. Imbes na masagot ang mga totoong problema ng bayan, nagmukhang teleserye ang eksena dahil sa pag-iinarte ng mga mambabatas na ito. Buong tapang namang sinagot ni Atty. Poa ang bawat paratang ng may kalmado ngunit matatalim na salita na tuluyang nagpatahimik sa mga umaatake kay VP Sara. Ang tanong ng taong bayan ngayon, hanggang kailan magsasayang ng pera at oras ang Kongreso sa mga ganitong klaseng drama? Kayo, ano ang reaksyon niyo rito? Ay comment na sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at share. Misunderstood. First, ang una kong babanggitin, this notion that we are already conducting a trial and therefore exceeding our jurisdiction. May mga nagsasabi na ang ginagawa daw natin dito ay isang trial. At dahil trial daw ito, hindi raw natin ito trabaho, kundi trabaho ng Senado. Ikaw kasi ang madaldal na nagsabi na magkakanta kayo ng mini trial. Hindi naman kami. Kayo ho yun. Ngayon ibinabalik sa inyo yung sinabi nyo. Nasasaktan kayo. Huwag kasi masyadong madaldal, Jinky. Let us clear the air once and for all. Malinaw ang pagkakaiba ng tungkulin ng Kamara at ng Senado. Yan. The House initiates. The Senate decides. I will repeat. The House initiates. The Senate decides. Under the Constitution, the House has the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Ang papel natin ay suriin at alamin kung may sapat na basehan para dalhin ang kaso sa Senado. Sufficiency in form and substance na nga, ano pang sapat na basihan. Di ba hindi naman kayo boboto na sufficient in substance yan tsaka form kung merong problema yung laman ng mga impeachment complaint na hinihain kay VP Sara. Kaya wag na kayong magtalo-talo, dalhin nyo na yan sa Senado. The Senate, on the other Dami hand, kaartehan ni Baculaw. is the impeachment court. Sila ang naatasang tumanggap ng kaso at magpasya kung guilty or not guilty ang isang opisyal. Iyon. Ngayon, may kanya-kanya tayong proseso para magampanan ang ating tungkulin. Kung anuman ang tawag sa prosesong ito, hearing, inquiry, evaluation, o kahit ano pa, hindi iyon ang mahalaga. Oh, ano? Ang mahalaga, malinaw ang tungkulin at malinaw ang resulta. Wow! Sa atin dito sa Malinaw daw ang tungkulin at malinaw ang resulta. Anong tungkulin? Anong resulta? Resulta na talagang masiraan nyo si VP Sara? Resulta na kung saan mapatagal nyo yan at makapag-grandstanding kayo? Yun ba ang gusto nyo mangyari? Kasi kung resulta talaga, wala kayong makikita resulta dyan. Hindi nyo na matatanggal dyan si VP Sara. Ang magagawa nyo lang dyan, mag-grandstanding at magpabida. Kung gusto nyo ng resulta, dalhin nyo sa Senado yan. Kamara
to initiate cases of impeachment sa kanila sa Senado to try and decide all cases of impeachment. Wala pong agawan ng kapangyarihan. Nagmi-meet trial kayo So eh. let me be very clear. Oh. Ang ginagawa natin dito ay hindi trial. Ano? Ang tanong lang natin, may sapat bang batayan para umusad ang proseso? This is merely the beginning, not the end of accountability mechanism. This committee, therefore, is not overstepping. Sa pronunciation pa lang, talo na kayo. Nga talaga itong si Makulo, ibang klase bunga nga niya. Nag-OJT siguro kay Leila de Lima to. Magaling ka rin ba kung sumubo ng saba, madam? Habang tinatago mo ba yung asawa mo nung pinaghahanap siya ng bata, sinusubo mo ba sa ba niya? It's not. We are not improvising. Oh. We are not experimenting. We are not. simply following the rules. Our rules grounded in the Constitution. Hindi ito fishing expedition. Okay. Hindi ito Sabi bahala mo. na si Batman. Oh. Hindi tayo nangangapa. Alam natin ang hinahanap natin. Kung may probable cause ba o wala. At malinaw sa atin, hindi natin inaagaw ang kapangyarihan ng Senado na magpasya kung guilty o not guilty Not ang guilty. opisyal. Oh, not. At ano ang gumagabay sa atin? Hindi lamang batas, kundi ang tiwala ng taong bayan. Hindi lamang teknikalidad, kundi pananagutan. It's not. Esteemed colleagues, beloved countrymen, kung puro legal na usapin lamang ito, sa Korte Suprema sana ibinigay ang kapangyarihang ito. Esteemed colleagues, beloved countrymen, kung teknikalidad ang importante, sa husgado sana ibinigay ang kapangyarihang ito. Pero hindi. Oh. Ibinigay ito sa Kamara. Para. Ibinigay ito sa atin. Dahil tayo ang kinatawan ng sambayanang Pilipino. Nako, yari tayo dyan. As I said earlier, we have the exclusive power to impeach. At ang ibig sabihin ng exclusive ay malinaw. Sa Kamara, nagsisimula ang impeachment process. Oh. Sa atin, ang unang galaw. Yan. Pero ang Korte Suprema magtitiyan. Alam ka nga. Kahit exclusive power nyo pa yan, pagka sinabi ng Korte Suprema, teka. Isang impeachment kada isang taon. Teka. Bawal yan. Senado lang ang magta-trial, ba't i-araw tayo? Alam ka. Sa atin ang direksyon. Aga-aga gumagawa ka, ha? At gaya ng sabi ng mga kabataan, Oh. hawak natin ang beat. Oh. Hawak natin ang beat. At sa kapangyarihang ito, pananagutan sa taong bayan ang dapat manaig. Hindi, yung pananagutan sa taong bayan, i-ano nyo na nga, pagbotohan nyo na. Kung may probable cause. O kung sa tingin nyo may pananagutan sa bayan at kayo naman galit kay VP Sara, noon pa man alam na namin yan.
kung yung pananagutan sa taong bayan, meron talaga siya, pagbotohan nyo na. Hindi yung grandstanding ka na naman, nagbibida-bida ka na. Madam, di ka magiging senador kahit anong gawin mo. Alam ko naman na karamihan sa inyo dyan, merong pangarap na maging senador. Di ba? No other consideration must prevail except what is best for the country. Yun. Second, ito yung pangalawa na kailangan kong banggitin. There is this claim that the country has so many other problems and that this is a distraction. Tama naman. Oh, tama naman. Marami tayong kinakaharap. Oh. Sobra. Mahal na gasolina at bilihin. Oh, alam mo naman pala eh. Mababang sahod. Oh. Kakulangan sa serbisyo. Oh, ang solusyon, impeachment ni VP Sara, palakpak. Alam mo naman pala ang daming problema eh. Oh, nakawan sa flood control. Alam niyo naman na meron ang dami natin problema. Ano inaatupag nyo? Impeachment ni VP Sara. At Wala ang kayo. tila, walang katapusang korupsyon. But let me ask, does the existence of many problems mean we should ignore one specific problem? The committee can perform its duty while government continues to function. Multitasking ang ating gobyerno. Sa bagay, no? Noong panahon na nagtatwadcom kayo tapos nagdi-deliver si Saldico ng mga mali-mali, multitasker talaga. Diba? Kaya nila yun. Habang kinikidnap nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte, itong si Saldico, Strike Jeep Olivar, Mark Teksay, si Adrian Bersamin, nagkokontakan yung mga pera na sa Diamond Hotel na multitasker. Palakpakan ho tayo dyan mga kababayan. Habang nagtatwadcom sila, kaya ho nilang magnakaw ng bilyon-bilyon sa kabahan na sambayanan. Yun ang multitasker. Oh. At higit sa lahat, sa Sabi ko sa pagkakaroon inyo. ng problema, Oh. hindi dahilan para umiwas. Hindi dahilan para hindi sumagot. Mas makabubuti pa nga na harapin na ito ngayon kaysa patagalin pa. Hindi harapin ngayon dyan yan. Wala, hindi makakasagot si BP Sara dyan. Share yung hutong video na to. Inuunggoy na naman ho tayo nitong bakulaw na to. Hindi mahaharap dyan yan kasi yung rules nyo, yung rules ng mga siraulo. Anak ng toko, pwedeng mag-cross-examine kayo lang. Si BP Sara, di man lang mga abogado ni BP Sara, kung sino man Poncio Pilato ang iharap ninyo sa buwisit na hearing na yan, kayo lang ang makakapagbida-bida. Siyempre yung mga abogado ni BP Sara gusto niya rin tanongin, gusto rin cross-examine kung totoo sinasabi ni Madriaga. Hindi pwede. Kayo lang makakapagtanong, kaya hindi pwedeng harapin, hindi pwedeng sagutin dyan kasi napaka-basura ng rules nyo dyan sa House of Representatives. Dalhin nyo sa Senado yan, saka tayo mag-usap. Ika ka ni BP Sara. Kung Oh. may sagot, ilabas na. Kung may paliwanag, ibigay na. Kaya gusto ko i-share nitong video na to. Okay? Iniikot ho nila eh. Pinapalabas ho nila na ayaw sumagot ni Sara, guilty na yan, kesyo ganito, kesyo ganyan. Hindi ho yun ang dahilan. Ang dahilan kung bakit ayaw sumagot ni BP Sara. Kasi hindi ho parehas ang playing field dyan. Hindi ho fair ang mangyayari dyan sa Injustice Committee. Sila lang ang makakapag-cross-examine. Hindi man lamang pwedeng magsalita yung mga abogado ni BP Sara dyan sa committee na yan. Pero sa impeachment court, pwede ho, parehas. Mako-cross-examine niya si Madriaga, masisiyasat na maayos yung mga dokumento o testigo, ebidensya. Kung ano man yan, pwede hong merong makakapag-object, maayos yung rules. Pero dyan ho, hindi. Yung gusto lang mangyari nitong bakulaw na to, yan lang ang mangyayari dyan sa Injustice Committee.
Yun ang dahilan kung bakit gusto ni BP Sara, dalhin nyo na sa Senado yan. Doon na tayo mag-usap. Wala nang maraming tse-tse-bureche. Yun ang gusto mangyari ni BP. Pero itong si Bacolao, pinagpipilitan na, sumagot ka dito. Sagot kayo dito. Hindi nga pwede yun. Tandaan natin, may mga akusasyon dito na hindi naman bago. Last year pa ito. Ngunit ano ang ginawa ng Vice-Presidente? Ang nagsasalita ho na yan ay ang mismong chairman ng Injustice Committee. Sa kanyang opening salvo pa lang, makikita na ho natin ang pagiging pagiging bias niya sa Vice President. Paano dadalo dyan si BP Sara? Anak na to ko Umiwas. Nagtago sa mga teknikalidad. Ang sabi nga, not just once, but twice. If we repeat this cycle, iwas, teknikalidad, sino ang makapagsasabi na hindi na naman tayo babalik dito sa susunod na taon? Kaya ngayon, sagutin na, linawin na, tapusin na. Hindi. Sa Senado tayo At kapag mag-usap. nasagot, lahat tayo ay malilinawan. Sa Senado Because tayo hearings mag-usap. like this Oh. work both ways. We can proceed, but remember, we can also dismiss. Oh. Asip naman i-dismiss ko. Ang instruction ni Martin Romualdez, i-impeach si BP Sara. Nakmanto ko i-dismiss din dun sa naunang impeachment nga. Wala nang usap-usap. Pinagbutuan nyo na kagad tapos dyan i-dismiss nyo. Ano kayo mga siraulo? Ikaw, Luis Tro, haon ng video ko to. Umayos-ayos ka. Huwag mo akong galitin. Ganda-ganda ng mood ko. After we go through this process, and after we review the evidence, we will be asking ourselves, may probable cause ba o wala? Pwede Ang problema dito yung tipong mga ganyan nilang banat. Yung sila, feeling nila napapaniwala nila ang sambayan ng Pilipino pagka sinabi nila na kami dito naman gusto lang naman namin makita, gusto lang namin masiyasat kung talagang may probable cause o wala. Kung wala naman i-dismiss naman namin. Akala nila yung pagka sinabi nilang ganon, lumulubag ang loob ng sambayan ng Pilipino at papaniwalaan lahat ng kabalbalat na lalabas sa mga bunganga nila. No? Kahit anong sabihin nyo, alam ng sambayan ng Pilipino na talagang 2023 pa lang, gigil na kayo kay BP Sara at gusto niyo na siyang ma-impeach. Kaya kahit ano pang sabihin nyo dyan, hindi maniniwala ang sambayan ng Pilipino kahit ano pang ipresenta, ano pang paliwanag na gawin ni BP Sara, hindi nyo i-dismiss yan. Tuloy-tuloy yan. Mag-grandstanding lang kayo, magbibida-bida lang kayo. Yun. nating ituloy, pero pwede rin nating ibasura. Yan. Kaya kung may katotohanang magpapawalang sala, mas lalong dapat itong marinig. Marami tayong problema. Totoo yan. Kaya kailangan itong harapin para umusad, para mabawasan, para matapos. Dahil ang problemang iniiwasan at tinatalikuran, lalong lumalaki. Para sugat na ayaw linisin, habang pinapatagal, lalong lumalala. Third, at ito yung panghuli Yan, na huli na kailangan yan, kong banggitin. Banggitin mo, madam. We recognize that there are petitions now pending before the Honorable Supreme Court intended to stop these proceedings. Yes, there are petitions in the Honorable Supreme Court. One, filed by a group led by the lawyer of Pastor Kibuloy. Ang nagsasabing siya raw
ang appointed Son of God. Kung kaya nito Teka lang, bakit nadama niya si Pastor Kibuloy? Yung abogado niya lang yung nag-ano, bakit pati siya minamak nyo, pati siya binabanatan nyo? Walang nga talaga tong mga to. Wala namang kinalaman si Pastor dyan eh. Abogado niya yun, pero maraming kliyente yun. Kilalang kaalyado ng mga nitong si VP Sara, taga-suporta ni VP Sara. Pati siya, Jinky. itong pigilan ang lindol, Nako, kaya rin ba nitong pigilan ang mandato ng konstitusyon? The second one, filed by the Vice President herself, as usual, represented by several lawyers. ba't gigil na gigil kayo sa mga ipinal ni VP Sara? Meron ba siyang linabag na batas sa pagpunta niya sa Korte Suprema? Kung wala naman, edi okay lang yun. Ito naman si Aling Jinky. Walang problema yun. Kung nagpunta sila sa Korte Suprema, karapatan nila yun. Natatakot ba kayo? Baka sabihin ng Korte Suprema, puro kabalbalan na naman ang ginagawa niyo dyan sa Injustice Committee. Yun ba dahilan? Kasi kung alam nyo namang malinis yung proseso nyo, wala kayong kabalbalang ginagawa dyan, okay lang, kahit magpunta sila, wala nga maitay ang Korte Suprema, di ba? Lampas 10 abogado. And the third one, filed by several individuals, mostly lawyers. Ang dami-dami namang abogado questioning the very core of our rules. And just yesterday, we received the fourth one. It was filed by Carpio and lawyers with the Regional Trial Court of Quezon City. Esteemed colleagues, beloved countrymen, total of 4 petitions na ang layon ay patigilin ang pagdinig na ito. Ang palagi nating sinasabi, public office is a public trust. Indeed, easier said than done. Ngunit, sa pagkahaba-haba ng mga ito, ng 4 na petitions na ito, let me tell you, wala ni isa na sumagot sa mga importanteng akusasyon laban sa Vice-Presidente. Puro technicalities lamang ang tinalakay. Ang taong bayan ay naghahanap ng sagot, hindi ng papel. Simple lang naman ang mga akusasyon. Halimbawa, nagwaldas daw ng pera ng taong bayan at may tagong yaman daw ang Vice-Presidente. Sinagot ba yan ng mga petisyon? Hindi. Puro technicalities lang. Sinasabi din nila may 1-year bar. Sinasabi din nila ang nag-refer daw ng impeachment na ito ay ang speaker lamang, hindi ang buong kamera. Napakasimple ng sagot. Yung 1-year bar, paulit-ulit na ito, tandaan natin na lumipas na ang 1 taon at saka lamang muling nagkaroon ng impeachment process na ito. At tungkol sa referral, tandaan din natin na ang speaker ay hindi kumikilos ng mag-isa. Siya ay kumikilos bilang kinatawan ng buong kamera ayon sa ating mga patakaran. Rest assured that all these procedural questions will be addressed. Pero aminin natin, ang mga usaping ito ay sadyang technical.
at baka hindi masyadong maintindihan ng karaniwang mamamayan. At At maiintindihan namin yan. Huwag mo naman anuhin. Kami mga ordinaryong mamamayan, maiintindihan namin yan. Dali nyo na sa sinabi. Ganun na ba? Ganun na ba? Ganun na ba kababa ang ganun ho kayo tratuhin nitong bakulaw na to. Ganun kaliit ang tingin niya sa pagiging intelihente ng sambayan ng Pilipino. Hindi maiintindihan. Kunya ka. dahil Kapal na mukha mo ha. Sorry, kapal na makeup mo ha. Tingnan nyo naman yung mukha na yan, anak na to ka. Pagising mo yan, makikita mo na. iyon ang layunin nila. Alam ko na bakit tinago mo yung kasawa mo. Yun lang siguro nakakasikmura sa'yo paggising ng umaga, yung mukha na yan nakikita. Lunurin ang katotohanan sa Oh. ingay ng teknikalidad. Yan. Habang Almalicious nagdedebate ang mga abogado sa kagalang-galang na Korte Suprema, ang taong bayan ay patuloy na nagtatanong, nasaan ang pera? Alin? Yung flood control, yung 1 trillion? Yun ang tinatanong na sambayanan. Na iniiwasan nyo dahil karamihan sa inyo dyan, nakatanggap ng envelope at malita kay Saldico. Yun ang problema. Nasaan ang pera? Bakit ito nagastos ng ganun kabilis? May pananagutan ba talaga ang Vice Presidente? We will answer the lawyers in the Supreme Court, but we will answer the Filipino people here. Si Bako. Galit na si Maki Ulaw. Bibi, ba't kasi ayaw mo pa tumalo? Yan, tingnan mo. Pambira talaga to si Bakulaw. Ganap na Narito ganap. po ang proseso Ganap na ganap si para Bakulaw. linawin ang mga akusasyon. Ganap na Dito ganap. natin ito dapat pag-usapan. Yan, ganap na ganap Let si us Bakulaw. not forget Oh. that what is truly supreme is the Constitution. Nako, Supreme Court, binabanata kayo ni Malinaw ang Bakulaw. sinasabi ng Constitution. The House of Representatives has the exclusive power to initiate impeachment and the authority to determine its own rules. Ganap na ganap si Hindi ito Bakulaw. imbento. Hindi ito kagustuhan ng iilan. Oh. Ito ay mandato Opening salvo pa lang. Opening salvo pa lang ho mga kababayan. Narinig nyo na ho ang pagkabayas ng chairperson ng Injustice Committee. Paano dadalo si BP Sara dyan? Ano kayo? Dali na sa Senado yan. Hindi nyo naman trabaho yung mga kabalbal rin. Dali natin sa Senado. Doon tayo magkakaalaman. ng konstitusyon. Now, the Vice President says the petition in the Supreme Court is not meant It's to not. avoid the process, but to seek clarity. It's not. But if it is clarity that it is sought, bakit hindi dito? Dito ang clarificatory hearing. It's not. Dito dapat magpaliwanag. Kung handang humarap, dapat dito humarap. Hindi. Hindi naman kayo impeachment trial Matagal court na eh. nating naririnig. Handa raw. Handa saan? Sa press statement? Sa social media? Pero pagdating dito sa prosesong may saysay, nawawala. Wala akong saysay ang proseso nila na yan. Ako na akong magsasabi sa inyo. Sasabihin ko dito sa PH Update kung in all fairness, wala akong kabayas-bayas kahit na Duterte supporter ho tayo. Sasabihin natin dito kung fair na tatratuhin dyan si BP Sara o magiging circus siya ang pagdinig na yan. Pero base ho sa ating nakikita, hindi ho sila magiging fair. Kaya kung hindi dyan dadalo si BP Sara,
napakagandang bagay yun. Galit na galit si Bakulo. Ganap na ganap, galit na galit pa. Pambira, oh. Tuloy. Hindi sapat ang sabihing handa. Oh. Kailangan magpakita. Kailangan sumagot. Kung walang kasalanan, simple lang. Magpakita, sumagot, hindi sa labas. Hindi nga siya sasagot dyan. Ba't pa siya sasagot dyan? Dalhin na natin sa Senado. Doon nga siya sasagot. Ang kanyang defense team ay naghahanda sa bloodbath sa Senado. Hindi dyan sa circus nyo sa Injustice Committee. Kasi napaka-bias. Yun palang chairperson, bias na. Di ba? Anong maaasahan nila dyan? Kaya mas mainam na wag na. Dali na sa Senado. Kayo din naman magiging prosecutor congressman dyan eh. Di ba kayo tatay yung talagang babanat kay VP? Yung mga ebidensya nyo doon yung dalhin sa Senado.